Okay, number 37 na po tayo. Number 37. It is the utilization of the elements of the PNP for the purpose of their functions. What is this? Pinakamalayong sagot dito, unang mong tatanggalin si Delta. Tanggalin mo na rin si Alpha. Between Bravo and Charlie, what is the answer? This is the definition of employment. Okay, utilization of the elements of the PNP. Pag sinabi kasi natin deployment, ito naman po yung physical movement of the elements of the PNP. Movement of the elements of PNP. Okay, sulat ha. Ang definition ng deployment, physical movement of the elements of the PNP. Number 38. Award for those PNP personnel who sacrificed their lives and got killed for their police mission. Ano to? What is this? Pinuwis mo yung buhay mo para magampanan yung tungkulin mo as police officer. Bibigyan ka ng posthumous award. Okay? Ano ba pag sinasabing meritorious award? Pag kasi meritorious award, guys, bibigyan ka nito kapag continuously nagiging maganda yung performance mo sa loob ng PNP. So, lagay natin dito, continuously good performance. Ayan ha, continuously good performance. Promotion, pag sinabi natin promotion, di ba, this is the upgrading of ranks. Pagtaas mo ng rank mo. Okay na? Number 39. Ito. When an officer accumulates 20 years of active service, what are the type of separation or what is the type of separation he will be applying for? Kapag nakaserve ka ng 20 years, pwede kang mag-avail ng optional retirement. Ulitin natin ha. Pag sa compulsory, ano to? Reaching the age of retirement. Ano ba yung age of retirement sa PNP? 56 years old. Etong temporary and permanent na to, guys. Itong temporary and permanent. Isa po ito sa mga types of appointment doon sa PNP. Yan po yung mga status na pwede mong ma-avail or pwede mong makuha or ma-obtain once na nakapasok ka na sa loob ng PNP. Kailan ka ba magkakaroon ng permanent status sa PNP? Kailan magiging permanent ang status mo sa PNP? Kapag po natapos mo na finish of field training program. Pag natapos mo na yung 12 months na field training program, ang status mo na sa PNP ay permanent. Temporary naman ang status mo sa PNP kapag ikaw ay under waiver. Okay? Kailan ka ba magiging under waiver sa PNP? Di ba sa waiver, lagi diyang may salitang hindi nahihiwalay, yung salitang awe. Okay? Pag-usapan muna natin si awe. Sa AWE, it stands for age, height, and weight. Paano po ba yung ano? Wait lang, sulat muna natin. Pwede nyo na isulat sa likod ng mga notes ninyo. When it comes to age, ano po ba yung qualification talaga ng PNP pagdating sa edad? Normal qualification, kailangan hindi ka bababa ng 21 at hindi ka tataas ng 30 years old. Ano ba? Pag under waiver ka, kailan ka magiging under waiver when it comes to age? Kapag pumalo na yung edad mo ng 20 hanggang 35 years old, ikaw po ay under waiver na sa PNP natin. When it comes to height, ano ba yung normal qualification ng PNP when it comes to height? 1.57 meter sa mga kalalakihan at 1.52 meters naman po para sa mga kababaihan. Kailan ka magiging under waiver? Kapag sa lalaki muna, kailan ka magiging under waiver?
Kapag ang height mo ay pumalo ng 1.52 meter at isa kang lalaki, ikaw po ay under waiver na. Kailan magiging under waiver ang babae? Kapag pumalo ang height natin ng 1.47 meter. Okay? So that's the time na pwede tayong maging under waiver sa ating PNP organization. When it comes to weight, ano ba yung normal qualification ni PNP when it comes to weight? Kailangan hindi tataas ng 5 kilo at hindi bababa ng 5 kilo. Yung ang weight mo in corresponds with your age and with your height. In short, dapat po normal ang BMI mo. Yan yung normal qualification ni PNP. Kailan ka magiging under waiver? Siyempre kapag ikaw ay underweight at kapag ikaw ay overweight. Okay, that's the time na pwede kang maging under waiver when it comes to weight. Kapag ikaw ay underweight or overweight, ano gagawin sa ni PNP? Bibigyan ka niya ng 6 na buwang palugit para gawin mong normal ang BMI mo. Kapag hindi mo yan nagawa, kapag hindi ka nakapag-comply within 6 months, pwede ka pa ba mag-reapply? Pwede ka pa ba ulit mag-apply sa PNP kapag hindi mo yan nagawa? Yes, pwede pa rin, di ba? Only chances naman yun eh. For as long as pasok ka sa qualification. Okay? So yan po yan ha. Pwede niyong picturean, pwede niyong isulat. Okay? Para po may extra note po kayo. Done? Okay, tapos na? Diba, wait lang po, may nakikita pa akong mga nagsusulat. Bigyan natin sila ng time. Okay, next po tayo. Balik tayo sa ating document. Dito. Number 40. What does it mean when an officer was temporarily denied of the privilege of performing his police duties? What is this? Anong tinutukoy neto? Is it dismissal, suspension, reprimand, or restriction? Pag sinabi kasi natin guys na dismissal, permanente ka nang tatanggalin. Okay, permanent na. Pag suspension, ano to? Temporarily ka lang tatanggalan ng karapatan para magawa mo yung tungkulin mo. So the answer is bravo. Pag reprimand, ano sinasabi sa pag-reprimand? Yan yung pagagalitan ka. Okay, pag reprimand, pagagalitan. Pag sinabing restriction, pagbabawalan ka. Eh, ang hinahanap temporarily denied. So that is suspension. Reprimand, pagagalitan, restriction, pagbabawalan. Okay, next. Okay, number 41. Ano to? What criteria of promotion that refers to the overall length of service in the present track? Yung hinahanap natin, yung isa pong criteria para ma-promote ka. Ito daw po yung tagal ng taon na dapat mong ilaan sa kasalukuyan mong ranggo. What is this? Ano ba yung mga dapat nating i-eliminate dito? Let's use elimination. Tanggalin mo na si Delta, tanggalin mo na rin si Bravo. So, between Alpha and Charlie, ano kaya ang sagot? The answer is time in grade. Okay? Kasi pag sinabi natin length of service, pag sinabing length of service, haba ng panunungkulan mo sa PNP. Paano mo bibilangin yan? Sa length of service, simula nung unang araw na nag-take oath ka, nang nanumpa ka, hanggang sa kasalukuyan, yun yung length of service mo sa PNP. Okay, yun yung length of service sa haba ng panunungkulan. Simula nung unang araw na nanumpa ka hanggang sa kasalukuyan.
Number 42. O dito, disciplinary authority where the offense is punishable by withholding of privileges, restriction of specified limits, suspension or forfeiture of salary, or any combination thereof for a period of not less than 16 days but not exceeding 60 days. What is the answer? Sino yung pwedeng mag-suspend sa pulis ng ganyan kahaba? 16 to 30 days. This is mayor. Okay, bravo. Bravo po yan ha, bravo. Dito muna tayo para po may manood din kayo. Purahin natin to. Di ba sabi po natin kanina, may dalawang pagkakataon kung saan pwedeng makasuhan si police. Kailan po yun? Una, kapag merong nag-file ng citizen's complaint. Pag sinabi natin citizen's complaint, kapag meron pong isang private citizen na nag-file ng kaso laban sa isang pulis, ang tawag doon is citizen's complaint. So meron pong tatlong tao na pwedeng mag-handle ng isang citizen's complaint. Sino po yan? Una ay si Chief of Police. Kapag isang chief of police ang nag-handle ng isang citizen's complaint, ilang araw niya pwedeng suspindihin si police? Sa loob lamang po ng 1 to 15 days. Okay? Kapag naman po si mayor ang nag-handle ng isang citizen's complaint, ilang araw niya pwedeng suspindihin ng isang police? 16 to 30 days. Yun yung tinatanong kanina. Pangatlong tao na pwedeng, or pangatlong mga tao na pwedeng mag-handle ng isang citizen's complaint ay si PLEB, or sa People's Law Enforcement Board. Kapag isang PLEB ang nag-handle ng isang citizen's complaint, ilang araw niya pwedeng isuspend si police? More than 30 days. More than 30 days, or pwede rin pong humantong sa dismissal. When you say dismissal, permanente ka nang tatanggalin bilang miyembro ng PNP. Ano pa? Pangalawang pagkakataon na pwedeng makasuhan si police kapag po siya ay lumabag sa breach of internal discipline. Kailan ulit sila makakasuhan dito sa breach of internal discipline? Kailan? Kapag nag-commit sila ng mga minor offenses. Ano po ba yung mga minor offenses na yan? That is the GFISH. Ano yung GFISH natin? Gambling, frequent absences. What else? Insubordination, simple misconduct, and the habitual drunkenness. Kapag kinumit mo yung mga bagay na yan, pwede kang makasuhan under the breach of internal discipline. At dito po sa breach of internal discipline natin, 4 na tao naman po ang pwedeng mag-handle niyan. Sino yung pwedeng mag-handle ng mga breach of internal discipline na yan? Una, sino? Si Chief of Police pa din. Kapag isang Chief of Police ang nag-handle ng isang breach of internal discipline, ilang araw niya pwedeng isuspend si police? Not exceeding 15 days. Not exceeding 15 days. Pangalawa na pwedeng mag-handle ng isang breach of internal discipline ay isang provincial director. Kapag isang provincial director ang nag-handle ng isang breach of internal discipline, ilang araw niya pwedeng isuspend si police? For not exceeding 30 days. 30 days. Pangatlong tao na pwedeng mag-handle ng isang breach of internal discipline. Sino? Sino po? Si regional director. Kapag si regional director ang nag-handle ng isang breach of internal discipline, ilang araw niya pwedeng isuspend si police? For not exceeding, ilan? 60 days. Pang-apat, sino pa yung pwedeng tao na pwedeng mag-handle ng breach of internal discipline? Si Chief PNP. Kapag si Chief PNP ang nag-handle ng isang breach of internal discipline, ilang araw niya pwedeng isuspend si police? Not exceeding, ilang araw? 180 days, or pwede rin ihantong sa dismissal. Okay, so yan po yan ha, pakisulat po. Nahin niyo muna yung citizen's complaint and then the breach of internal discipline. Online, copy po tayo online.
Done? Okay, balik tayo. Number 43. Dito. It determines training requirements of the PNP personnel and units and formulates training program and directives for the purpose. Sino po ba yung mga nagkakandak ng training na yan? Anong directorate po yan? Babanggit na natin yan kanina. This is the work of DHRDD, or the Directorate for Human Resource and Doctrine Development. So this is ALPA. Ano pa yung isa sa ginakandak ng DHRDD bukod sa training? Training and what? Training and schooling. Ayan po yung dalawang trabaho na ginagampanan ni DHRDD, ha? Okay, next. 44. Ano daw po yung batas na bumuo sa Council of National Defense? Anong batas yan? This is Executive Order number 3, Series of 1935. This is Bravo. Okay, Bravo po ito. 45. Bureau of, bago tayo mag-45, mamaya na tayo mag-45. Skip muna tayo sa 46. 46 muna tayo. It is charged with assessing and collecting customs revenues, curbing illicit trade and all forms of customs fraud, and facilitating trade through an efficient and effective customs management system. Anong agency ang tinutukoy dito? This is the Bureau of Customs. Dito po ha, pag-usapan lang natin sandali bago natin sagutan si 45. Dito, si Customs daw po, siya daw po yung nagko-kolekta ng customs revenue. Makinig po ha. Si Bureau of Customs, nagko-kolekta daw ng revenue. Pag sinabi po nating revenue sa Tagalog, buwis. Si Bureau of Customs po kasi yung nagko-kolekta ng mga buwis na ibinabayad para po sa mga kargamento na ipinapasok dito sa Pilipinas. Kasi for example, nagpasok ka ng mga produkto, mga sasakyan, mga kargamento dito sa Pilipinas, kailangan mong magbayad ng buwis. Kanino ka magbabayad? Sa Bureau of Customs. Now, kapag nagpasok ka ng kargamento dito sa Pilipinas at hindi ka nagbayad ng buwis, ituturing na po yung produkto na ipinasok mo dito as smuggled products. Ulitin natin ha, ang smuggled products, kapag hindi ka nagbayad ng buwis sa Bureau of Customs at meron kang pinasok na kargamento dito sa Pilipinas, smuggled products na po ang tawag dyan. Okay? So dito, balik tayo sa 45. Sabi natin, since si Bureau of Customs po, puro buwis ang kinokolekta niya, pera ang hinahawakan ng Bureau of Customs, saang departamento siya ngayon na bibilang? Under siya ng Department of Finance. Okay? This is charge. Ulitin natin ha, si Bureau of Customs nangongolekta ng buwis na ibinabayad para sa kargamentong ipinapasok sa Pilipinas. Number 47. PIDEA's highest rank. Highest rank sa PIDEA, sa Philippine Drug Enforcement Agency. Highest rank is, this is what? Undersecretary. Okay, dito muna tayo. Pag-usapan natin si DDB at saka si PIDEA. Ito kasi yung dalawang agency na tumutulig sa or kumakalaban sa mga illegal na drogang nag-e-exist sa Pilipinas.
Si DDP po, pakitandaan ninyo, yan po yung bumubuo ng mga polisiya at strategiya para po labanan yung mga illegal na droga dito sa Pilipinas. So, policy and strategy formulating body itong si DDB. Pag tinatanong kayo kung ano ang highest position sa DDB, sasagot po kayo ng chairman. Chairman ang highest position. Ano naman ang highest rank sa DDB or sa Dangerous Drugs Board? Ano katupas na ranggo ng chairman? This is secretary. Dito tayo kay PIDEA. Si PIDEA po is considered as the implementing arm of DDB kasi siya po yung nagpapatupad ng mga polisiya at strategiya na binubuo ng DDB. Implementing arm of DDB. Pag tinatanong po kayo kung ano ang highest position sa PIDEA, sasagot ng ano? Ano ang highest position dito? Director General. Katumbas na ranggo ng Director General. Ano highest rank sa PIDEA? Yung sinagot natin. Under Secretary. Huwag niyo yung pagbabalik na rin, ha? DDB, highest rank, ay highest position, Chairman. Highest rank, Secretary. Sa PIDEA naman po, highest position is Director General, and the highest rank is Under Secretary. Sige, kopya lang po bago tayo mag-proceed sa next number. Done? Let's wait for others. Okay na. Okay, number 48. Sino daw po yung legal counsel ng government natin? What is the answer for this one? Anong sagutin nyo? Sino ang nagsisilbing legal counsel ng ating government? The answer for this one is Department of Justice, DOJ. DOJ ha, DOJ. Ito. Ano daw po yung parent agency ng Bureau of Immigration? When I say Bureau of Immigration, sila po yung namamahala sa mga taong lumalabas at pumapasok sa ating bansa. So, saan sila kabilang? Ano yung nag-handle sa kanilang departamento? The answer is still Department of Justice. ALPA. ALPA po yan, ha? Dito, number 50 tayo. Ma'am, ilang items po yung pinrate? 50 items po yung pinrate. 50 items po yung nakaprint. Per area, ma'am. 100 items 100 per area. Kaya ano po, kahapon effect namin na 600 items tayo. Pwede po makita. Oh my gosh. Wait lang, mama. Wait lang.
100 items per area. Tama ba? Pero sa mga rationalization kasi, dito sa aming side, pag rationalization, 50 items lang po per area ang nirarasyo. Okay? 50 items lang per area, ha? Sinagulat ako, parang kaya pala ang kapal ng copy ninyo, 100 pala yan per area. 50-50 lang po tayo, ha? Leia 1, 1 to 50. Leia 2, 1 to 50. And same goes with the other area. Nagkakaunawaan tayo. Okay? Kaya pala yung iba parang lantang-lantang. Huwag tatapusin natin to. 100 items. Di po, ha? Nagulat ako. Sabi ko pa parang dami nilang papers. Okay. Number 50. The last number for D, Leia 1. Ito. Titignan ko kung tama ang mga sagot. The function of the Philippine Coast Guard, designed to help prevent or minimize unnecessary loss of lives and properties at sea. What is this? Okay, the answer for this one is maritime safety. Okay, ulit natin ha, pakisulat. Maritime safety. Ang trabaho po ng maritime safety is mag-conduct ng mga preventive measures para po i-make sure na wala ng buhay pa ang masasawi sa gitna ng karagatan. Ano naman pag sinasabing MARSEC? This is the Maritime Security. Okay? Anong trabaho ng maritime security? Ang trabaho po nila is mag-conduct ng regular na pagpapatrol. Nagpapatrol sila sa gitna ng karagatan para po naman i-make sure na walang krimen na mangyayari sa gitna ng katubigan ng Pilipinas. How about the MARSAR? It stands for Maritime Search and Rescue. Ito, basic lang naman itong tandaan eh. Kapag merong nawawalang tao sa gitna ng karagatan ng Pilipinas, sila ang nagkakandak ng search operation. Kapag naman po merong kailangan sagipin na tao sa gitna ng karagatan ng Pilipinas, nagkakandak naman po sila ng rescue operation. That is the Maritime Search and Rescue. How about the MAREM? It stands for Marine Environmental Protection. Ito, basic lang nito intindihin. Ano trabaho ng Marine Environmental Protection? Trabaho nilang pangalagaan yung mga likas na yaman na meron doon sa karagatan ng Pilipinas. Ano yung nawawala dito? 5 to, di ba? 5 mandates to. Ang nawawala dito ay si Marlin. Sino si Marlin? It stands for Maritime Law Enforcement. Maritime Law Enforcement, ano trabaho ng Maritime Law Enforcement? From the word itself, law enforcement, trabaho nilang magpatupad ng batas. Kapag po meron kang nilabag na batas ng Pilipinas, tapos nasa gitna ka ng karagatan, ang mag-aaresto sa'yo ay itong si Maritime Law Enforcement. Okay? So yan lang po yan. Sige, pakisulat mo na yung 5 mandates ng ating Philippine Coast Guard. The MARSAF, MARSEC, MARSAR, MAREP, and MARLIN. Ulit ako, Ma'am. Kaya pala sabi sa akin ni Ma'am Jinky, yun na lang, 1 to 50 na lang. Kasi para hindi na raw po kayo hindi nagkaintindihan. Kopya muna, guys. Okay na. Okay na to, si 5 mandates ng PCG. Nakopya na po. Guys, ulitin ko ha, hindi po lahat ng 600 items na nakaprint sa mga handout ninyo is irarasyo natin ngayong araw. 50-50 lamang po. Okay? Online ha, please be advised. Okay, dito tayo sa number 1 ng Leia 2. Ito basic lang to sa inyo.
Leia 2. Comparative models and policing tayo. Number 1. The United Nations Security Council has blank member countries. Ilan ang members ng Security Council ng United Nations? Ilan? Ilan po? Uy, ilan ang members ng Security Council ng United Nations? 15. 15 members. Di ba? Yung 5 permanent, yung 10 non-permanent. Okay? 15 po, 15. Okay, number 2. The International Court of Justice of the United Nations has blank judges who decide contentious cases and renders advisory opinions. Ilan naman po ang judges na included doon sa International Court of Justice ng United Nations? Ilan po sila? Ilang judges ang meron sa ICJ or the International Court of Justice ng United Nations? Ilan? 15 din po. At sila po ay merong term of office na 9 years. Ang kanilang term of office ay 9 na taon. Okay na? Okay, number 3. Dito tayo. Which term used that refers to the surrender of a person by one state to another where he is wanted for prosecution. If already convicted, for punishment. Ibig pong sabihin, ganito yung tanong. Ano daw po yung tawag dito kapag yung isang tao, kailangan mong isuko sa isang bansa dahil meron siyang kaso or parusa na kailangang harapin doon? Anong tawag doon? This is extradition. Okay, extradition po ang tawag doon. Pag sinasabi kasi nating treaty sa Tagalog, kasunduan. When we say naman UN protocol, guys, ito naman po kasi yung mga less formal agreement na nag-e-exist lang po under ng United Nations. Wala namang binabanggit dyan tungkol sa United Nations, di ba? Ano pa? Pag sinabi naman po natin na decoy patrol, yan naman po yung police natin nagdi-disguise as potential crime victim. Sulat natin. Disguise as potential crime victim. Ayan. Parang ano sila, nagbibihis sila ng plain clothes lang. Ibig sabihin, naka-simpleng t-shirt lang, naka-short, naka-chinelas. Bakit? Kasi gusto nila sila yung biktimahin ng isang kriminal. Kapag sila na yung biniktima ng kriminal, that's the time na arestuhin niya yung kriminal na yan. Okay? That's decoy patrol. Yan, sulat lang guys, no rush. Hindi naman tayo nagmamadali dito. Sulat ninyo yung mga dapat isulat para pag-uwi, pag pinlip mo yung papel mo, may mababasa at mababasa ka. Okay na? Okay, number 4. Ito naman. An international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in single instrument or in 2 or more instrument and whatever its particular designation. Ano ba yung international agreement na yan? This is what? Sasagot ka ba ng UN protocol? Hindi, wala naman binabanggit tungkol sa UN, tsaka wala naman sinasabing less formal agreement eh. Ano ba yung delta natin? Sasagot nga extradition, alam mo na yung konsepto ng extradition, di ba? Kakasagot nga lang natin sa number 3 eh. Between Alpha and Bravo, what is the answer? Who says Alpha? Who says Bravo to ma'am? Okay. The answer for this one is Alpha. Treaty. Bakit hindi bilateral? Bakit hindi bilateral agreement? Okay, ito po. Pag sinasabi kasi natin na bi, ano ba ibig sabihin ng bi? Bi, it means two. Di ba? Two. Bi means two.
Pag sinabi kasi natin bilateral agreement, kasunduan lang between dalawang country. May binabanggit ba dyan kung ilang country nagkasundo? Wala naman, di ba? So, sasagot ka ng treaty or kasunduan. Number 5. Ito. Which law enforcement organization whose mandate are to facilitate cross-border police cooperation and support and assist all organizations, authorities, and services whose mission is to prevent or combat international crime? Anong international police organization ang hinahanap dito? Ano to? What is this? Sila daw po nagpa-facilitate para magkaroon ng cooperation. Lahat po ng mga organizations, authorities sa iba't ibang panig ng mundo. This is Interpol or the International Criminal Police Organization. The Interpol. Number 6. Sino daw po yung kino-considered as most powerful branch ng United Nations? Sino po? Wala naman tayong tinatawag na Secretary General sa United Nations eh. Ito po, under po yan ng Interpol. Okay, so X na agad si Delta. Between Alpha, Bravo, and Charlie, what is the answer? Okay, the answer is Security Council. Bakit po? Kasi lahat ng miyembro ng United Nations ay obligadong sumunod sa desisyon ng isang Security Council. Sa ayaw at sa gusto nila, kung ano yung magiging desisyon ng Security Council, susundin at susundin nila yon palagi. Kaya sila kino-considered as the most powerful branch ng United Nations. Dito, ito na, nabanggit na natin eh, di ba? The Security Council of the United Nations is composed of how many members? Sabi natin, 15 members meron ng Security Council. Ilan ang permanent, ilan ang non-permanent? The answer is Bravo. 5 permanent and 10 rotating or non-permanent. Number 8. Dito. The process of creating transnational markets, politics, and legal system is an effort to form and sustain a global economy known as blank. This is the definition of what? This is the definition of globalization. This is Bravo. Ma'am, ano po ba yung transnationalization? Actually, itong si transnationalization at si globalization, halos magkaparehas lang naman sila eh. Ano lang po yung pagkakaiba nila? Pagdating kasi ng transnationalization, limited lang po yung mga bagay na pwede mong i-share sa ibang bansa. Pilitin natin na dito po, limited lang. Limited lang yung mga produkto, limited lang yung mga kultura na pwede mong i-share sa ibang bansa. Pero kapag globalization, malawak yan eh. Kahit anong produkto, kultura, music at kung ano-ano pang bagay, pwede mong i-share sa ibang lahi or sa ibang bansa. Nationalization, ano tong nationalization? Kapag daw po yung isang private firm, okay, yung private establishment is i-convert mo into state ownership, that is nationalization. Ulitin natin na private firm converting into state ownership. Sabihin, gobyerno na ang magmamay-ari ng iyong establishment ko. That is nationalization. Comparative policy system, ibig sabihin, kinukumpara mo lang yung mga policy system ng iba't ibang bansa. Kino-compare mo ano yung mga paraan na ginagawa nila para magkaroon ng peace and order. That is comparative policy system. Sige, copy lang po. Guys, kopyahin niyo na ngayon yung mga dapat kopyahin. Hindi yung sasabihin mo na, makikinig lang ako kay ma'am ngayon, mamaya ulitin ko na lang yung video. Sayang oras, di ba? Nandito ka na rin lang, sulitin mo na. Hindi yung, mamaya ko na lang gagawin yan. Ulitin ko na lang ulit. Kesa gawin mo na lang yung mas importanteng bagay.
Diba? Ilaan mo na lang yung oras mo mamaya sa mas importanteng bagay. Hindi uulitin mo na naman yung video. Okay na? Okay, next, number 9. Saan ang headquarter ng United Nations? Saan nakalocate? United Nations. Patingin ako ng kamay ninyo. Saan ang headquarters ng United Nations? Kung sa Alpha, sa Vienna, Austria ba yan? Lyon, France. New York City. Kuala Lumpur, sa Malaysia. Okay, the answer for this one is New York City. Specifically, sa Manhattan. Manhattan, New York City. Yung sa Lyon, France po, ang headquarter na nandyan is headquarter ng Interpol. Sa Kuala Lumpur, sa Malaysia, ang headquarter na matatagpuan dyan ay headquarter ng Asianapol. Ayan ha. Okay na? Sige lang. Take your time, guys. Take your time. No rush. Sabi lahat na kailangan kopyahin. Online, sabay po tayo sa pagkopya online ha. Okay, everybody done. Next number, number 10. Dito. Alin dito yung hindi kasali? Example, alin ang hindi kasali sa members ng UN Security Council? Actually, we are referring to the 5 permanent members ng Security Council. So, alin ang hindi kasali dito sa 5 permanent? Diba? Sino ba yung mga 5 permanent members ng Security Council? Yung mga powerful countries yun eh, mga makapangyarihang bansa sa kasalukuyan. Sino ba yung mga makapangyarihang bansa ngayon? UK, US, China, France, Russia. Okay? UK, US, China, France, and Russia. So, sino hindi kasali dyan? Si Japan. Alpha. Kopyahin sa 5 permanent members. Done? Okay, next number po. Okay, next number, number 11. Ako, pag nagkamali ka pa dito, ha? Basic lang to. Easy level question to pagdating ng board exam. Ano ibig sabihin ng Interpol? International Criminal Police Organization. Delta. Huwag niyong kalilimutan yung salitang criminal, ha? International Criminal Police Organization. Okay, number 12. Interpol's Executive Committee is composed of blank members elected from General Assembly. Ilan ang member ng Executive Committee ng Interpol? Ilan? Isang President,
3 vice president, at 9 na delegate po. So, ilan yan? Ilan yan? 13. So, alpha. Yan ang members ng executive committee ng Interpol. Isang president, 3 vice president, at 9 na delegate. So, 13 silang lahat. Nakakailan na kaya ang score ninyo? Out of 50 kanina sa Leia 1, ilan ang score? Sa tingin ninyo? Hindi nyo ba nire-record? Hindi nyo nire-record yung sagot nyo? Record o ilan? Sino nakakuha ng 45 pataas? Leia 1. Wala? 40 pataas. O, meron na. Yung baka top notcher natin, yung mga future top notchers natin, yung mga yan. Sino nakakuha ng less than 25 sa Leia 1? Meron? Be honest guys ha, okay lang yan pag ano ka, pag hindi mo pa masyadong na-memorize or na-master ang Leia 1. Okay lang yan, hindi mo yan dapat ikahiya. Ibig sabihin nun, kailangan mo pang pukpukin pa ng konti. Aral-aral pa tayo ng konti. Okay? Okay, number 13. Ito. A notice issued to seek the arrest or provisional arrest of wanted persons with a view to extradition is, kapag meron ka kailangang arestuhin, anong kulay ng notice ang ibibigay ni Interpol? This is kulay pula. Okay, red tayo, red. Dito, red. Sa green po, ano kaya si green? Warning saan? Warning sa criminal activity na pwedeng gawin ng isang tao na nakapasok sa loob ng ating bansa. Si purple, modus operandi. Okay? Nino-notify tayo, inaalarma tayo ni Interpol sa modus operandi na pwedeng gawin ng mga grupo ng kriminal. Sa black, kapag pinadalan ka ng black notice ni Interpol, ano ibig sabihin nun? Kailangan mong alamin ang pagkakakilanlan ng isang bangkay na hindi makilala. So this is unidentified bodies. Okay na? Bukas, ma'am, ano nila, ma'am? May pasok sila bukas. Or free day. Meron din. Batch nila, ma'am. Batch din, no? Dire-diretso. Okay na? Tapos na ba? O hindi pa? Sige lang, kopya lang po. Ibang batch. CA po. Okay na? Okay, next number tayo, number 14. Dito. The Royal Thai Police is a blank adopted a militaristic style but service-oriented police organization which is headed by the Director General who is answerable to the Prime Minister. Ibig sabihin po, yung pinakamataas na ranggo ng kanilang kapulisan, ang nag-handle daw po yung kanilang Prime Minister. Kasi Prime Minister yan po yung parang nagsisilbing presidente ng bansa nila. So kapag isang tao lang ang nag-handle sa kanila, gobyerno lang ng kanilang bansa, meron silang centralized police system. When I say kasi decentralized, ibig sabihin maraming police forces ang nag-e-exist sa isang bansa. At iba't ibang authority ang nag-handle sa inyo.
Okay, number 15. 15. What notice is issued in order to locate, identify, or obtain information on a person of interest in a criminal investigation? Ibig sabihin, anong panawagan? Kasi notice panawagan. Anong panawagan ang ibibigay sa iyo ni Interpol kapag daw po kailangan mong hanapin ang lokasyon at kailangan mong alamin yung pagkakakilanlan ng isang person of interest. When you say person of interest, yan po yung mga suspect. Okay? So, anong notice to? Anong kulay? This is kulay asul. Okay? Blue. Sa yellow, anong notice to? Kapag nagpapatulong si Interpol na hanapin ang nawawalang tao, missing persons. How about the orange? Threat and danger. Kapag meron pong panganib or banta sa buhay ng isang taong nandito sa Pilipinas, or kapag merong banta or panganib na pwede rin mangyari sa isang property na nandito rin po sa Pilipinas. Threat or danger to person or property. Sa green, alam na natin sa green ha, criminal activity na pwedeng gawin ng isang taong nakapasok sa loob ng bansa natin. Naulit lang yan. Alright, number 16. Ito, basic lang to sa inyo. Yung Permanent Secretariat ng Asianapol, it is on what basis? Secretariat ng Asianapol. This is on blank basis. Ano to? This is rotational basis. Okay? Rotational basis po, ibig sabihin, umiikot yung pagiging secretariat. Ilan po ba ang members ng Asianapol? Ilan ang members ng Asianapol? Uy, ilan ang members ng Asianapol? 10 po. Diba? Meron tayong 10 members sa Asianapol. Meron din tayong tinatawag dyan na 5 original members. Sino yung 5 original members ng Asianapol? Diba? We have the Miss TIP. Ano yan? Malaysia, Singapore, Thailand, Indonesia, and Philippines. Sino po yung mga nadagdag? We have the Brunei, Cambodia, Laos, ano pa? Vietnam at si Myanmar. Meron siyang 10 members. Sabi dito, yung pagiging secretariat po, umiikot sa 10 member country niya. Paano po yun? Let's say, for example, ganito. Let's say for this year, 2024, ang secretariat is yung representative ng Brunei. After a year, iikot naman. Ang magiging secretariat naman sa 2025 is yung representative ng Cambodia. After a year, 2026, lilipat na naman, panibagong secretariat na naman. Let's say yung representative naman ng Laos. So, umiikot po siya, kaya tinatawag na rotational. Ayan yan. Miss TIP ha, it stands for Malaysia, Singapore, Thailand, Indonesia, at tayong Pilipinas. Okay? Yung nag-additional lang, yung sumapi na lang as years pass by, ayan, si Brunei, Cambodia, Laos, Vietnam, at si Myanmar. Minsan guys, tinatanong yan sa board exam, yung 5 original members. Please. Sayang isang puntos kapag meron ka nakaligtaan. 5 original members, Miss TIP. Yung I dyan, hindi yan Iran, hindi yan Iraq. Indonesia yan. The Miss TIP. Sulat nyo na ha, Malaysia, Singapore, Thailand, Indonesia, at Philippines. Ito, basic lang dito sa inyo eh. Designated contact point ng Interpol. Sino yung nagsisilbing designated contact point of the Interpol? This is National Central Bureau or the NCB. Pakidagdag na rin po sa note ninyo, it is also considered as the lifeblood
of Interpol. Pag sinabi nating lifeblood sa Tagalog, buhay. Siya yung nagsisilbing buhay ng Interpol. Kasi without NCB or without the National Central Bureau, walang kakayahan si Interpol na kontakin. Wala siyang kakayahan na makipag-ugnayan sa kanyang member countries. Ilan ang members ng Interpol? 196. 196 ang member ng Interpol, ha? Pag United Nations, ilan? 193. Pag UN, ha? Pag United Nations, 193 members. Pag Interpol, 196 members. Guys, pakilagay itong term na to, ha, lifeblood. Yung mga recent na board exam yan ang tanong. Alin daw po yung kinoconsidered as the lifeblood of Interpol? Pakisagot, National Central Bureau. Okay, next number 18. Ito, a global police communication system developed by the Interpol to exchange crucial data quickly and securely as a cornerstone of its effective international law enforcement is blank. Ano ba itong communication system na ginawa ni Interpol para po makapagpalitan ng information yung mga 196 member countries niya? This is the I-24/7. This is Bravo. Nakakailan na kaya yung score nila? Meron nakaka-perfect, 18. Merong perfect, wala pang mali, dito sa Leia 2. Ayaw umamin ng, pag matalino talaga, behave lang yan, hindi yan nag-ano eh. Meron ba? O wala talaga? Meron yan, posibleng wala. 1919. Ito, the Permanent Secretariat of Asianapol is headed by an executive. Mali pa. By an executive director and assisted by 2 deputies. Sino daw yung dalawang deputy na meron dito sa Asianapol natin? Ano sagot ninyo? Sino yung dalawang deputy na hinahanap natin dito? Deputy for Police Service and Deputy for Plans and Program. So the answer is Bravo. Number 2 and 3. Number 20, o ito. So, favorite din to, yung 3 styles of policing. Number 20, in a large metropolitan area, which law enforcement style that uses threat or actual arrest to solve disputes in the community? Anong style of policing po ito na puro pag-aaresto ang ginagawa ng kapulisan? This is the legalistic style of policing. Tatlo po kasi ito eh. O dito tatandaan ninyo, umpisahan muna natin kay Watchman. Atong preventive, wala yan, pampagulo yan. Sa Watchman natin tatandaan nyo, dito is non-aggressive law enforcement. Non-aggressive law enforcement. Ibig po sabihin dito, yung mga pulis po kasi natin dito, hindi po nila mahigpit na ipinatutupad yung batas na meron sila. Ulitin natin, kapag ikaw ay pulis na under ng Watchman style policy, hindi mo mahigpit na ipinatutupad yung batas na meron kayo. Let's say for example, ganito. Let's say for example, sa barangay ninyo, merong pinapatupad na ordinansa about curfew hours. Kapag ikaw ay isang pulis under ng Watchman, anong gagawin mo sa mga bata na lumalabag sa curfew hour? Literal po na wala kang gagawin. Literal na panonoorin mo lang yung mga bata na lumalabag sa curfew hours. Kaya nga po siya watchman, no? Watchman. Panonoorin mo lang yung mga taong lumalabag sa batas. Pero pag sinabi nating legalistic style, ito naman po, agresibo ka sa pagpapatupad ng batas. Lagay natin dito, aggressive law enforcement. Aggressive
law enforcement. Mahigpit mong ipinatutupad yung batas na meron ang lugar ninyo. Balik tayo sa example natin na curfew hours. Kapag ikaw ay police na under ng legalistic style, anong gagawin mo kapag meron ka nakitang bata na lumalabag sa curfew hours? Huhulihin mo, dadalhin mo sa presinto, pagmumultahin mo, ay titikitan mo at pagmumultahin mo. Bakit ganun ang ginawa mo? Kasi sinusunod mo lang po kung ano yung sinasabi ng batas. Ano pa? Pag sinabi naman natin na service, ito naman po yung combination ng legalistic at ng watchman. Pero tatandaan po ninyo dito, yung mga police po under ng service style natin, mas gusto nilang nagbibigay sila ng serbisyo publiko sa mga tao. Lagay natin dito. Serves the public. O, balik tayo dun sa example natin na curfew hours. Kapag ikaw ay police na under naman po ng service style, ano naman gagawin mo sa mga batang lumalabag sa curfew hours? Sabi natin, combination siya ha. Anong gagawin mo sa mga bata na yan? Huhulihin mo, pero hindi mo dadalhin ng presinto. Instead, ite-turn over mo sila sa kani-kanilang kabahayan. In that way, nakapagbigay ka ng serbisyo sa tao. Nagkakaunawaan po ba tayo? O gutom na kayo? Gutom na kayo? O, hindi pa pala eh. Parang lutang na lutang kayo. Ano ba ginawa nyo kahapon? Parang grabe yung antok na antok kayo. Alas 8 kayo natapos mag-exam, pero ano oras kayo nakauwi ng bahay ninyo? Alas 12? Grabe oras alas 12. Parang sumegway ka pa na na. Pag alas 12 ah. Pag nagre-review kayo guys, disiplinahin nyo ang sarili ninyo ha. Hindi pwedeng maisipan mo mag-inom, iinom ka na lang bigla. Hindi pwedeng ganon. Pag nagre-review ka, disiplina sa sarili. Pag sinabi mo, sa loob ng ilang buwan na to na nagre-review ako, hindi mo na ako iinom, susundin mo yun. Okay? Susundin mo yun. Pero ang tip ko lang din sa inyo, hindi naman po pwedeng na nagre-review ka, papahirapan mo yung sarili mo sa pagre-review. Ang ibig ko sabihin kasi, nung nagre-review po ako, sa loob ng isang linggo, meron tayong 7 araw. Ang ginagawa ko lang, share ko lang sa inyo, baka po makatulong. Sa loob ng 7 araw na yan, yung 6 na araw dyan, para lang yan sa pagre-review. Okay? Ilalaan mo lang yan sa pagre-review. Yung isang araw na natitira, ilaan mo yan para sa sarili mo. Free time mo yun. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Bakit? Kailangan din kasi ng pahinga ng katawan natin. Diba? Kailangan mong i-relax yung katawan mo. Hindi pwedeng mapapagod yung utak mo, hindi pwedeng mapapagod ang katawan mo. Kasi pag napagod yan lahat, baka mag-shutdown ka na lang bigla. Diba? Baka sa langit ka na mag-board exam. Delikado. So, ipahinga ang sarili. Okay? Pag may time. Pero, baka naman baligtad ang gawin mo, ha? Baka naman yung 6 na araw para sa'yo, yung isang araw sa pagre-review. O, masama yun. Baka naman wala kang maisagot. Disiplinahin ninyo yung sarili ninyo, tsaka huwag kayong magpapademonyo sa mga demonyo niyong friend. Pag sinabi ng friend mo na, uy, inom tayo, tsaka na lang pag may lisensya na tayo. Ganun na lang ha. Kayo yung maging anghel sa mga friends ninyong pala inom, pala bisyo. Okay, number 21. Ito, number 21. It refers to the action taken by the police agency to fulfill a legal mandate of which the end result is the maintenance of peace and maintenance of order and keeping of the peace. What is this? Ano to? Pinapanatili mo yung kaayusan at kapayapaan. This is referring to policing. Okay? When we say kasi policing, guys, it is the practice of the maintenance of peace and order. Ulitin natin. Pag sinabi po kasi natin policy, it is the practice of the maintenance of peace and order. Sa madaling salita, pag sinabing policy, pinapanatili mo yung kapayapaan at kaayusan ng inyong lugar. Ganun lang kasimple ang policy. Ulitin natin ha, policy, pinapanatili mo yung kapayapaan at kaayusan ng inyong lugar.
Yes, ulat lang po. Okay, next number, number 22. Tapos na ba? O hindi pa? Hindi pa. Okay, next number. O, dito tayo. Based on PNP Memorandum Circular 2007-012 as amended by PNP Memorandum Circular number 2009-006, who among the PNP personnel is qualified to participate in the UN peacekeeping missions? Sino daw po yung pwede mag-apply dito sa UN peacekeeping missions? When we say UN peacekeeping mission, guys, yan po yung term na secondment. Okay? Pag sinabi natin secondment, parang yung isang pulis natin, pansamantala muna siyang iaalis sa PNP para ipadala po sa New York, para maging parte po ng UN Special Action Team. So malaking bagay po pag naipadala ka doon. Kasi di ba marami kang magigay na experience and knowledge. Kaya nga lang po, kailangan mong paghirapan para ikaw yung maipadala dito. And meron pong mga certain requirement na kailangang i-meet. Ang isa po sa requirement nila is yung tinatawag natin na rank requirement. Ano ba yung requirement dito pagdating sa ranggo? Kapag daw po ikaw ay isang police commissioned officer, ang pwede lang pong mag-apply dito is yung merong ranggo na police captain pataas. Pataas. So, sino ang hindi pwede mag-apply? Ano ba yung nasa babang ranggo ng captain? Si Lieutenant. So, hindi pwedeng mag-apply si Lieutenant. Cancel na natin si Lieutenant dito, si Delta. Pag ikaw naman po ay isang police non-commissioned officer, ang mga pwede lang pong mag-apply dito is yung meron pong ranggo na police staff sergeant pataas din. So, sino ang hindi pwedeng mag-apply sa police non-commissioned officer? Sino hindi pwedeng mag-apply? Sino ba yung mga dalawang ranggo na nasa ibaba ng staff sergeant? Hindi pwedeng mag-apply si corporal at hindi rin pwede mag-apply si patrolman. So, tanggalin natin si patrolman, tanggalin natin si corporal. The answer is Staff Sergeant Tokan. Bravo. Kopyahin nyo yung sinusulat din po natin, ha? Para hindi kayo nagugulat kung saan ang gagaling yung sagot. May tumama po ba dito? Tama? Ang mga sagot? Uy, tama po kayo? Mali. Okay lang yan, guys. At least ngayon, alam niyo na. Okay? So, yan po yan ha. May mga requirement kasi. So, rango, ang requirement niyan, yan. Kapag police commission officer ka, pwede mag-apply. Police captain, pataas. Pag police non-commissioned officer, pwede lang mag-apply is merong mga rango na staff sergeant, pataas din lamang po. Okay na? Next number po, 23 tayo. Ay, wait lang. Sige po. Ayan, para makita niyo pa din. Number 23. This system of policing was composed of group of 10 neighboring male residents over 12 years old who were tasked to apprehend any person who offends another and deliver him for trial. Kanina pa ito tinatanong eh. Ano to? Sa isang baryo, kailangan may 10 kalalakihan, edad 12 pataas, ang magbabantay sa kanilang lugar. This is from pledge system. Pag sa thought policing, ano sinasabi dito?
Anong ginagawa nila para magkaroon ng peace and order? Dapat daw po, lahat ng kalalakihan ay required or mandatory sa pilitang kailangan magbantay para po masiguro na walang gulong pangyayari. Sa UN CRY, sabi dito di ba sa UN CRY, kapag merong isang residente na sumigaw at humingi ng tulong, kailangan lahat ng kalalakihan ay magtitipon-tipon at sama-sama nga habulin kung sino man yung kriminal na kailangang arestuhin. How about the Shire Reeve? Ano bang sistema dito sa Shire Reeve? Dito po kasi, ang England daw po sa dating panahon is hinati into 55 military area. Ang England ang England hinati dati sa 55 military area. Bawat isang military area, ang tawag po dyan ay shire. Bawat isang military area, tawag shire. Now, since meron tayong 55 military area, ilan ang shire na meron si England? 55 din, di ba? 55. So, dyan po sa 55 na yan, kailangan meron pong namumuno sa bawat isang military area. Yung mga mamumuno po naman dyan ay tatawagin naman po na si Reeve. Si Reeve naman po ang tawag. Ito, tao na po ito ha. Siya po yung leader sa isang military area. Now, ito pong si Reeve, tatandaan po ninyo, meron po yung dalawang kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan ng Reeve? Meron po siyang police power. At the same time, meron din po siyang judicial power. Ma'am, ano pong difference niyan? Pag sinabi natin police power, ibig sabihin, si Reeve po ay merong karapatan na mag-aresto ng isang kriminal. When you say police power, meron kang karapatan mag-aresto ng isang kriminal. Pag judicial power, ibig sabihin, meron ka namang karapatan na magbigay ng hatol. Ikaw ang magsasabi kung isang tao po ba ay inosente or guilty sa isang krimen. So yan yung dalawang kapangyarihan ng Reeve during the Shire Reeve policing system. Okay na? Number 24. Ilang taon ang term of office ng presidente ng Interpol? 4 years. Basic lang yan. 4 na taon. Okay na? O, dito tao naman, tao. 25. Sino daw po yung dating Pilipinong naging presidente ng Interpol? Sino yan? Si Jollibee. Si Jolly Bugarin. Yung iba nagulat. Si Jollibee, ma'am, president? Jollibee. Kasi Jollibee. Bugarin. Pag sinabing Oscar Dressler, guys, siya po yung kauna-unahang Secretary General ng Interpol. First Secretary General of Interpol. Pag sinabi naman si Johan Scober, siya naman po yung kauna-unahang presidente ng Interpol. Kauna-unahang presidente ng Interpol. Ba't na po? Pero pag ang tinatanong, kauna-unahang Pilipino na naging presidente ng Interpol, Jolly Lugarin po yan, ha? Tignan. Wait lang po, charge lang po yung low-bat na. Ayun. Ito mo, extension. Hindi po ko naman hawakan ko.
Thank you po. Okay, next number, 26 po tayo. At the Interpol, there is 13 members. There is a 13-member committee that is elected and comprises of the president, 3 vice presidents, and siyam po na delegates. So, alin po to? Saan tumutukoy itong 13 members na to? May isang president, tatlong vice president, at siyam na delegates. This is referring to executive committee. Di ba tinanong na rin yan kanina? Sabi natin, meron niyang 13 members, isang president, tatlong vice president, at siyam na delegates. 27. Ito basic lang din to eh. These are experts in a purely advisory capacity who may be appointed by the executive committee and confirmed by the General Assembly of the Interpol. Which of the following? Sino to yung nagbibigay ng advice kung sino ba yung mga pwedeng i-nominate, pwedeng ilagay, ihalal sa executive committee? Sino to? Advisors. Bravo. Advisor po, bravo. 28. Dito. In what year the idea of Interpol was born at the first International Criminal Police Congress held in Monaco? Dito po, tinatanong ha, anong taon daw? Yung parang pinag-iisipan pa lang nila na buuin si Interpol. Pinag-iisipan pa lang ha, nagkakaroon pa lang sila ng idea na buuin si Interpol. Kailan po yan? Anong taon? This is 1940, Alpha. Idea pa lang po yan ha, idea pa lang si Interpol. Pero kapag ang tinatanong, kailan talaga binuo ang Interpol, sasagot kayo ng 1923. Okay, ito ha, binuo na dyan si Interpol. At ang pangalan pa po ng Interpol noon, ito ang pangalan ni Interpol noong 1923, International Criminal Police Commission. International Criminal Police Commission. At ang headquarter pa po ng Interpol during 1923, ang headquarter is located po sa Vienna, Austria. Ayun na. Yun po ha. At least nagiging malinaw. Ulitin natin na 1914, nagkaka-idea pa lang sila na buuin si Interpol. 1923, that's the time na binuo na si Interpol. At ang pangalan pa niya ni Interpol is International Criminal Police Commission. At ang kanilang headquarter pa po ay matatagpuan sa Vienna, Austria. Pero pagpatak ng 1956, ayan na yung number 29 natin. Pagpatak ng 1956, that's the time na pinalitan po ng pangalan si Interpol. So from International Criminal Police Commission, ginawa po siyang International Criminal Police Organization. Organization na, hindi na commission. At ang headquarter na po ng Interpol noong 1956 ay matatagpuan na po sa Lyon, France. Nagkakaunawaan po ba tayo dito? Okay. Sige, kopya lang po. So, ano sagot natin sa 29? What year the organization became known as Interpol? Kailan siya nakilala bilang isang International Criminal Police Organization? 1956. Ulitin natin guys ha, para sa mga hindi po nakasunod. 1914, paulit-ulit po tayo, idea pa lang si Interpol. 1923, binuo na talaga siya. Pangalan, International Criminal Police Commission. Saan ang headquarter ni Interpol? Noong 1923, Vienna, Austria. Pero pagdating ng 1956, pinalitan ng pangalan, ginawang International Criminal Police Organization, at ang headquarter na po nila ay matatagpuan na sa Lyon, France.
Sulat lang po. Done? Okay, number 30. The focus of Interpol as an organization are the following except, alin dito yung hindi parang mandato or hindi po aim ng isang Interpol? Is it alpha ba? Maintain a law enforcement regardless of the race or religion? Aim ba yan ng isang Interpol? Yes, kasali po yan. To protect minorities against dominant group para protektahan yung mga mahihinang bansa laban sa mga mapang-abusong bansa. Trabaho din ba yan ang gustong gawin ng Interpol? Yes. Is it Charlie ba? To combat crimes and transnational crimes. Trabaho ba yan ng Interpol? Yes. So the answer is Delta. Answer is not given. 31. Ano naman po yung ibig sabihin ng Asianapol? Ano yung ibig sabihin ng Asianapol? It stands for Asian Chief of National Police, Delta. How about NATO? Ano to si NATO? Ito ba yung mahal na mahal ka? Si NATO. NATO, it stands for North Atlantic Treaty Organization. Bravo. Number 33. O yung researcher daw, bibisita sa isang bansa para po makita niya kung anong klaseng policy system meron yon. This is Safari method. Eh, paano kapag makikipag-communicate ka lang? Ano tawag doon? Collaborative method. Yung Bravo tsaka Delta, pampagulo lang yan. Okay na? Guys, favorite yan ha. Hindi yan nawawala sa board exam si Safari tsaka si collaborative method. Hindi po yan nawawala. Favorite yan lagi sa board exam. Number 34, ano ibig sabihin ng Abu Sayyaf? Okay, the answer is sword bearer. Alpha. Dito, saan daw po ba matatagpuan yung Abu Sayyaf na yan? Saang parte sa Mindanao? Saan? Naguhula kayo? Saan? Sa Holo, Sulu, Mindanao. Ay, wag manghula ha. Dito, lowest rank sa Indian Police. Lowest rank nila is sinatawag po as Police Constable. Bravo. Dito, the PNP chief has an equivalent designation in the Metropolitan Police Service in England as, sabihin na rin po yung pinakamataas na ranggo sa Metropolitan Police Service sa England. Tinatawag po natin yan as Commissioner.
Ito, number 38. What is the counterpart police service to the Philippine National Police in Mexico? Ano daw po yung katumbas ng PNP sa Mexico? Ano yung police force sa Mexico? This is what? This is? Parang, natatawa ko dito sa dalawang nasa harap eh. Anong sagot? Anong sagot ninyo? Usa sa alpha. Patingin po ng mga sagot ninyo kahapon. Bravo. Charlie. Sino sumagot ng Charlie? Delta? Okay, the answer is Bravo. Mexico Police Force. Dito. In the Malaysian Police Force, the rank of corporal is equivalent to blank in the PNP ranking system. Sa Malaysian ha. Sa Malaysia, yung corporal nila, ano daw po yung katumbas na ranggo dyan dito sa Pilipinas? Katumbas na ranggo po niyan is? Hindi po, okay. PO2 yung atin corporal. Di ba? Di ba ang PO2 natin dito sa Pilipinas, this is the old rank. Yung bagong ranggo, corporal ng tawag, katumbas niya, the new rank. At tinatanong po, kung sa Malaysia, ang tawag nila corporal doon, ano yung katumbas na ranggo ng corporal sa Malaysia at dito sa Pilipinas? So, anong sagot ninyo? Anong katumbas na ranggo ng corporal doon sa Malaysia? Ano yung katumbas na ranggo niya dito sa Pilipinas? That is inspector. Okay? Ano yung inspector natin? Bagong ranggo. Pangalan? Lieutenant ha. Ang inspector kasi that is the old rank. Kapag bagong ranggo, lieutenant. Kanina po sinulat na natin yun ha. Inisa-isa pa po natin. Okay, since it's already 12 o'clock, sige, lunch po muna tayong lahat. Be back at exactly 1 o'clock.